Wag! Maawa ka! Wag! Sigaw ng isang dalaga na nagpupumiglas sa pagkakayapos ng isang lalaki sa kanyang baywang. Sa kasapilitang kinaladkad papunta sa isang bakanteng lote. Huwag ka nang pumalag, baby. Papaligayahin kita. Wika naman ng nakamaskarang lalaki. Nagigil sa pagkababae ng dalagang gagahasain. Hindi pa rin tumigil ang walang kalaban-laban na babae sa pagpupumiglas. Subalit mas nanaig pa rin ang lakas ng isang lalaking hayok sa kanyang laman. Hanggang sa napuno ang lalaki at nang makakuha ng tiyempo ay sinuntok niya sa sikmura ang dalaga na siyang dahilan para ito'y mawalan kaagad ng malay. Persahang hinubaran ng lalaki ng damit ang dalaga. Mabilis na ring itinaas ang palda nito kaya mas lalo itong naglaway nang tumambad sa kanya ang malaporsilanan nitong hitang napakaputi. Akin ka na ngayon, Rosa. Ang tagal-tagal kong hinihintay ang pagkakataong ito. At ngayon nga ay nagkaroon ka ng katuparan. Aangkinin kita at pagsasawaan. Ani ng lalaki habang naguhubad ng kanyang pang-ibabang kasuotan. Akma na sana siyang papatong sa dalagang wala pa ring malay nang bigla itong makarinig ng kaluskos. Sabayan pa ng boses ng isang babaeng nagpalaki ng kanyang mga mata. Rosa? Anya, habang nakatitig pa rin sa nakahandusay na dalaga na binabantayan ang mga bibig kung siya nga ba ang nagsalita. Subalit mas nanindig ang kanyang balahibo nang muli niyang marinig ang boses, lalo pat napatunayan niyang hindi si Rosa ang nagsasalita. Sino ka? Tapang-tapangang ani ng lalaki sa hindi matukoy na nilalang. Abner! Ganit ka sa laman. Mali ka ng pinili mong bibiktimahin. Ngayon, ay wawakasan ko na ang iyong kamanyakan. Galit na sambit ng boses, nakaboses ni Rosa. Diyos ko. Wag! Wag! Mga huling sigaw ni Abner nang bigla na lamang may bumaon sa kanyang leeg na siyang dahilan ng pagsirit ng kanyang masaganang dugo. Dahil sa dami ng pulang likidong lumabas sa kanyang leeg at dahil na rin sa mga napigtas na ugat dito, unti-unting nanlabo ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Ni hindi man lang niya nakita kung anong nilalang ang kanyang nakaengkwentro. Makalipas ang ilang minuto, nang bago magising ang dalaga, ay inilibot niya ang kanyang paningin kaya napagtanto niyang nasa isang bakanting lote siya. Nakita niya rin ang nakahandusay na katawan ng isang lalaki na naliligo sa sariling dugo. Agad na pinulot ni Rosa ang mga kasuotan saka muling nagbihis. Pero hindi na gaya ng kanina kaayos ang kanyang damit dahil sa pagkakapunit nito. Bago niya nilisan ang lugar, pinagmasdan muna niya ang mukha ng lalaki at nakilala niya itong si Abner. Iyon ang kanyang kapitbahay sa inuupahang boarding house at alam niyang matagal nang may kursunada at pagnanasa sa kanya ito. Dahil lagi siya nitong hinipuan sa hita kapag nakakasabay siyang lumalabas ng bahay. Rosa, pasensya ka na sa nagawa ko. Hindi ko kasi maatim na gaganyanin ka ng lalaking yan. Ani ng isang boses
sa madilim na bahagi ng lugar. Wala yun. Salamat, Linda. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Mahal na mahal kita, kakambal ko. Kahit pasaway ka pa. Saad naman ni Rosa sa kapatid. Mahal na mahal din kita, ate. Kaya hindi ako papayag na may mangyari sa iyong masama. Ibabaong ko sila lahat sa hukay. Ang tugon naman ni Linda. O siya, umalik ka na at sabay na tayong umuwi. Pag-aaya ni Rosa sa nakakabatang kapatid. Sige po, ate. Magalang namang sagot nito sa kanyang kakambal na agad nagbalik sa dating kaanyuan. Inaumagahan ay pumutok ang balita tungkol sa bangkay ng lalaking natagpuan sa bakanting lote. Dahil sa karumal-dumal na itsura ng bangkay ng biktima, ay kumalat ang balitang may mabangis na hayop na gumagala sa paligid. Kaya pinag-iingat ang lahat, lalo na kapag sumapit na ang gabi. Tila ba sinakmal sa leeg si Abner at kinain ng halimaw ang nawawalang parte nito dahil wala silang mahagilap ni maski maliit na pirasong laman na nakakalat sa paligid. Tanging mga dugo lamang ang nagkalat, kaya hindi maiwasang maniwala ng mga tao ang tungkol sa kumakalat ng balita tungkol sa mabangis na hayop. Magmula ng araw na iyon ay maaga nang nagsasarado ng bahay ang mga mamamayang malapit sa pinangyarihan ng krimen nang dahil sa takot na baka sila ang sumunod na mabiktima. Maski sabihan nila ako ng hayop, ay wala akong pakialam, Rosa. Ang importante ay mailayo kita sa kapahamakan. Maski ubusin ko silang lahat, ay gagawin ko. Para lang sa iyo, kapatid ko. Ani ni Linda habang pinagmamasdan ang kakambal na mahimbing na natutulog. Lalabas muna ako, ate, ha? Uumpisan ko ng maglinis. Dagdag pa nito bago tuluyang lumabas ng kwarto. Isang lalaki ang pasuray-suray kung lumakad sa gitna ng kalsada. Galing ito sa isang salo-salo. Subalit hindi niya nakontrol ang pag-inom ng alak, kaya ito nalasing. Habang nasa kalagitnaan siya ng paglalakad, ay tila ba may kakaiba sa kanyang anino. Inusot-usot pa nito ang mga mata dahil hindi ito makapaniwala sa mga nakikita. Subalit nang muli niya itong tignan, ay tila ba iniinis pa siya nito. Hayop kang anino ka. Gusto mong apaka kita, ha? Galit na ani ng lalaking lasing na agad tinapakan ng sariling anino. Subalit tinakbuhan lamang siya nito ng bahagya saka muling bumalik. Batarantado talaga ito, ha? Pasuray-suray niyang sinundan ang anino hanggang sa hindi niya namamalayang dinadala na pala siya nito sa isang madilim na eskinita na hindi masyadong dinadaanan, at nang makarating siya doon ay hindi niya mahagilap pa ang kanyang sinusundan hanggang sa makaramdam na lamang ang lalaki ng panghapdi sa kanyang leeg, at nang kapain niya ito ay ganoon na lamang ang kanyang pagkasindak at tila nawala ang espiritu ng alak sa kanyang katawan nang mahawakan niya ang sariling dugong bumubulwak. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw nito, subalit yun na pala ang huli niyang mauusal na salita at wala na siyang sumunod na salitang nasasabi. Nang isang sakmal mismo sa lalamunan ang kanyang natamo mula sa hindi niya matukoy na nilalang hanggang sa bumagsak ang katawan niya sa lupa na dilat ang mga mata. Yan ang bagay sa iyo, Mang Tibo. Simula ngayon ay wala nang sisipol-sipol at kikindat-kindat sa ate ko
kapag napapadaan siya sa bahay niyo. Wika ng isang boses babae sa bangkay ng lalaki bago nilisan ang lugar. Nako, nabibiktima na naman ang gumagalang mapangis na hayop sa ating lugar. Wika ng isang ale sa kanyang kausap. Oo nga, Mars. Kawawang sinapit ni Tibo sa kamay ng hayop na yun. Katulad ni Abner, halos maputol din ang leeg. Sagot naman ng isa, hanggang sa kumalat ang bali-balita na agad ding nabalitaan ni Rosa. Linda! Linda! Kambal! Nasaan ka? Tawag ni Rosa sa kanyang kapatid. Nandito ako, ate. Bakit po? Saad naman nito. May tatanong lang ako, bunso. Ikaw ba ang may kagagawan sa nangyari kay Mang Tibo? Ani ng dalaga. Ha? Hindi ah. Hindi pa nga ako lumalabas ng kwarto. Nauutal na sagot naman ni Linda sa kapatid. Hala, nagtatanong lang naman ako, Kambal. Ayaw ko kasing mamihasa ka sa pagpatay ng mga tao. Baka pagdating ng araw, hanap-hanapin mo na ito. Kung maaari, umiwas ka ha, Linda. Mahinang pagkakasabi ni Rosa sa kapatid. Opo, ate. Tipid namang sagot nito. Saka bumalik sa dating anyo. Ate Rosa, patawarin mo ko. Pero hindi ko may papangakong masusunod ko ang mga bilin mo sa akin. Dahil tama ka, hinahanap-hanap ko na ang malinamnam na laman ng tao. Ang lasa ng dugo nila. Patawarin mo ko. Nagkaganito lang naman ako dahil sa iyo. Ayaw kong nakikita kitang inaapi at pinabastos. Kaya lahat ng gagawa sa iyo niyan ay ibabaong ko sa hukay. Wika ni Linda sa sarili habang nasa tahanan nito. Alam ko at halata kong nagsisinungaling ka sa akin, Linda. Ramdam kong may tinatago kang sikreto sa akin. Sana lang ay mali ang aking hinala. At sana ay huwag umabot sa puntong tayo mismo, magkapatid, ang maglaban. Masakit pang isipin pero hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Kahit na alam kong wala akong laban sa iyo. Mahal na mahal kita, Kambal ko. Ayaw ko lang na mapunta ka sa impyerno kung saan nakatira ang ating amang lumambastangan sa ating ina. Seryoso namang sampit ni Rosa sa kanyang isipan habang nakatitig sa kanyang sariling anino. Habang tumatagal ay mas lalo na ngang nawiwili si Linda sa pagpaslang sa mga taong pakiramdam niya ay umaaway o nagagalit sa kanyang kakambal. Halos gabi-gabi na itong lumalabas para isakatuparan ng kanyang mga maitim na binabalak at araw-araw na ring laman ng dyaryo at balita ang mga taong kanyang binibiktima. Isang araw ay tila ba wala nang alam si Linda na naging kaalitan ni Rosa sa mga nagdaang araw. Pero hindi siya mapakali at tila ba hindi na siya nasisihan kapag wala siyang napapaslang na tao. Kaya pagsapit ng gabi ay muli siyang lumabas ng bahay at gaya ng dati ay sinigurado muna niyang mahimbing nang natutulog ang kanyang kapatid para hindi siya nito mabisto sa kanyang mga lihim na ginagawa. Naglakad si Linda sa gilid ng kalsada
at tahimik na naghahanap ng kanyang mabibiktima. Hindi pwede ito. Kailangan ko ng dugo at laman ng tao. Nasa na kayo? Galit na usal nito sa sarili habang patuloy ang kanyang paghahanap ng mabibiktima. Hanggang sa marating niya ang isang bahay na bukas ang pintuan. Abala naman ang isang babae sa pagpapatulog sa umiiyak niyang bagong silang na anak na nasa 2 buwan pa lamang ang edad. Shh! Tahan na, baby ko. Pagpapakalma ng babae sa kandong niyang anak. At nang makalapit siya sa may pintuan, ay doon pa lamang tumigil ang sanggol sa kakaiyak dahil sa malamig na ihip ng hangin. Naiinitan pala ang baby ko. Kaya umiiyak. O sige, kukunin mo na ni mama ang crib mo. Dito ka lang ha. Dagdag pa nito sa anak na tuluyan ang tumigil sa pag-iyak. Nang mahila na ng babae ang crib ng kanyang sanggol, ay sa kanya doon palang inilapag at pinatulog. Agad namang nakuha ng bata ang kanyang antok, sa kadahan-dahang ipinikit ang mga mata. At nang makasiguro ng babae na tulog na ang kanyang sanggol, ay saka ito pumunta ng kusina para magtimpla ng kanyang gatas. Hindi kasi mai-breastfeed ng babae ang anak. Sa kadahilan ng takot ito, baka masuso at mamana ng bata ang kanyang sakit na hika. Habang nagtitimpla ng gatas ang babae sa kusina para sa kanyang anak, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng tila basigaw ng isang sanggol. Subalit, saglit lang at agad ding nawala. Kaya pinagpalagay na lamang niyang baka nananaginip lang ang anak. Subalit nang matapos na siya sa kanyang ginagawa at binalikan ng kanyang anak, ay ganun na lamang ang kanyang pagkagulantang at nabitawan pa niya ang bote ng gatas na kanyang hawak. Nang makita ang kanyang 2 buwang sanggol, nabutas ang ulo, nawawala ang muka na tila ba kinagat ng isang halimaw, at nawawala din ang utak. Diyos ko, ang anak ko. Baby, hindi. Sigaw na punong-puno ng hinagpis ang pinakawalan ng babae, at hindi nagtagal ay dahil sa labis na pagkagulat sa karumal-dumal na sinapit ng kanyang anak, ay nawalan ito ng malay. Agad namang lumabas ang nakatulog nitong asawang lalaki, at nang makita kung ano ang sinapit ng kanyang anak, ay maski siya ay hindi naiwasan ang mapasigaw. At iyon ang naging dahilan para magsilabasan at saklolohan sila ng kanilang mga kapitbahay. Agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital ang ina ng biktimang wala pa ring malay. Inabukasan ay nagpupulong-pulong ang mga pulisya. Kailangan na nilang gumawa ng paraan para maaksyonan ang paglaganap ng krimen sa kanilang lugar. Kailangan na nilang mahuli ang sinasabi nilang serial killer na pumapatay sa mga tao, at pati na rin ang mga batang walang kalaban-laban. Muli ay nakarating ang balitang iyon kay Rosa. Sobrang nahabag ito nang makita sa telebisyon ang karumal-dumal na sinapit ng isang batang sanggol sa kamay ng pinaghinalaan nilang mabangis na hayop na gumagala sa kanilang lugar. Dahil doon, hindi na iwasan ng dalaga na mapatingin sa kanyang anino, kaya agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Pilit na pinalabas ang kanyang kakambal. Linda, lumabas ka. Kailangan natin mag-usap. Para ano pa? Para pagbintangan na naman ako sa mga krimen na lumalaganap sa ating lugar? Hindi ko maaatim ang pumatay ng batang walang kasalanan, Rosa. May konsensya rin ako. Pagdadrama ni Linda. Hindi naman sa ganun. Magtatanong lang naman ako. Pasensya ka na, kambal ko. Mahal na mahal lang kasi kita.
Patawarin mo ko sa paghihinala ko sa iyo. Hindi na mauulit. Sambit naman ni Rosa. Tandaan mo, ate. Hindi ako ganong kasama gaya ng iniisip mo. May puso rin akong katulad ninyong mga tao. Marunong maawa. Ani ni Linda na tuluyan ng nilamon ng kanyang kasinungalingan. At pakunwaring nagtatampo, mapagtakpan lang ang sariling kasalanan. Pasensya ka na. Kambal, patawad na oh. Linda naman eh. Subalit, tuluyan ang bumalik sa normal na katauhan si Linda bilang isang anino ni Rosa, na umaayon lamang ang kilos nito sa mga ikinikilos ng dalaga. Kinabukasan ay gumayak si Rosa para pumunta sa palengke. Ilang araw na lang kasi ay magpapasko na, kaya kailangan niyang makabili, maski konting lulutuin, para mayroon siyang ihahanda. Habang abala siya sa paglalakad, ay hindi niya napansin ang isang matandang babaeng nakatitig sa kanya ng masama. At dahil nga sa abala sa pamimili ng mga bibilhin si Rosa, ay hindi niya sinasadyang mabangga ito na siyang naging dahilan para matumba ang matanda sa sahig. Ay, Lola. Sorry po. Hindi ko po sinasa... Hindi na ituloy ni Rosa ang paghingi ng tawad nito sa nabunggo niyang matandang babae nang mapansin niya itong sa anino niya nakatingin ng napakatalas. Ikaw ba ang anak ng yumaong si Roxanne? Paunang wika ng matanda, sabay baling nito ng tingin sa kanya. Opo. Kilala niyo po ang aking ina? Ani ni Rosa sa matanda. Halika, doon tayo mag-usap sa loob ng simbahan. Ipapakita ko sa iyo kung paano ang paraan para hindi lahat ng ikinikilos mo ay malaman ng iyong kakambal. Sambit ng matandang babae na siyang gumulat sa dalaga. Alam kasi niya ang sikretong bumabalot sa pagkatao nito. Kaya maski hindi niya ito kilala, ay sumama pa rin si Rosa sa kanya dahil sa interesado siyang malaman ang sasabihin nito. Nang nasa tapat na ng simbahan ang dalawa, kung saan dinala ng matanda si Rosa, ay unti-unting lumalayo ang anino ng dalaga sa kanya. Hindi makakapasok ang alagad ng isang demonyo sa tahanan ng Diyos at pansamantala siyang makakatulog. Saka lang siya magigising kapag muli siyang kumonektado sa iyong katawan. Paliwanag ng matandang babae kay Rosa. Teka nga po pala. Paano niyo nalaman ang tungkol sa aming magkapatid at sa aking ina? Tanong ng dalaga. Ako ang nagpaanak sa iyong ina. Ako ang nag-alaga sa iyo nung sanggol ka pa lamang. Kaya natuklasan kong ang bunga ng pangahalay ng iyong ama kay Roxanne ay nakulong sa iyong anino. Rosa, ihanda mo ang iyong sarili dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ama niyong si Sedon, ang hari ng mga anino ng mga dyablo. Paliwanag ng matanda. Hindi naman makaimik si Rosa sa mga narinig. Tila ba para siyang nagugunaw na kandila sa kanyang mga natuklasan. Ibig niyo pong sabihin, nagsisinungaling sa akin si Linda at siya talaga ang may kagagawan ng mga patayang nagaganap. Muling tanong ng dalaga sa matanda. Hindi ako sigurado. Pero ito lang ang masasabi ko.
Kailanman ay hindi magbubunga ng mangga ang santol. Eh di ba po Lola, anak din ako ni Haring Sedon. Ibig sabihin po niyan, masama rin po ba ako? Pahabol pang tanong ni Rosa. Sarili mo ang makakasagot sa iyong katanungan, Rosa. Mag-iingat ka. Tiyak na hindi magiging madali ang lahat ng ito para sa iyo. Huwag mong kalilimutang tumawag sa kanya. Sambit ng matanda sabay turo sa imahe ni Hesukristo na nasa harap ng altar, at nang titigan iyon ng dalaga, ay tila ba na nakitang kanyang mga mata at ang pakiramdam nito'y magliliyab ang kanyang katawan. Kaya wala siyang nagawa kundi ang tumakbo palabas ng simbahan. Naiwan namang mag-isa ang matandang babae habang tinatanaw ang papalayong dalaga. Gabayan ka sana, Rosa, ng Diyos sa susuungin mong hamon sa iyong buhay. Anya, kasabay nun ang kanyang pag-sign of the cross. Ate, anong nangyari? Bakit tila nakatulog ako kanina at wala akong matandaan? Sino yung matandang babaeng humatak sa'yo sa kung saan? Inaway ka ba niya? Sunod-sunod na tanong ni Linda sa kapatid niyang nakahiga sa kama habang inihilot-hilot ang sariling ulo. Mamaya mo na ako kausapin, Kambal. Pwede? Ang sakit kasi ng ulo ko. O sige, ikaw ang bahala. Saad naman ang kakambal niyang anino. Bago tuluyang bumalik sa normal nitong anyo, hindi naman namalayan ni Rosa ang unti-unting pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Samantala, dahan-dahang tumataas ang palda ng dalaga, pati butones ng kanyang damit ay isa-isang natatanggal sa pagkakasara, at may isang nilalang na unti-unting nagbubuka ng kanyang mga hita. Subalit hindi inaasahan ng nilalang na iyon ang pagpulupot sa leg nito gamit ang isang kurtinang tinanggal sa bintana. Nagbuno ang dalawa hanggang sa tumilapon ng isa at bumalandra sa sahig. Dahil sa mga malalakas na kalabog, ay siyang naging dahilan para magising ang dalagang si Rosa sa pagkakatulog. Nagulat pa siya sa kanyang naging reaksyon nang makita ang malaswa niyang posisyon. Nakataas ang kanyang palda, nakabuka ang hita at tanggal ang pagkabutones ng kanyang damit. Sino ka? Itawan mo ang kapatid ko. Matapang na ani ng dalaga. Ako ang iyong ama. Nandito ako para ipunla sa iyo ang magiging bagong hari ng mga anino ng mga Diablo na siyang maghahari sa buong mundo. Sa tulong mo, Rosa, aking anak, ay makakabuo tayo ng iyong panibagong kapatid na walang makakapantay sa kanyang tataglaying kapangyarihan. Wika nito sa nakakakilabot na boses na sinabayan pa ng napakalutong niyang halakhak. Amang Sedon, wala kang kasing sama. Pasigaw na ani ni Rosa. Tulungan niyo kami. Dagdag pa nito, subalit muli lang siyang tinawanan ng kanilang ama. Walang makakarinig sa iyo, Rosa. Anak ko, dahil nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang bahay na ito. Tandaan mo, babalik ako at hindi mo mapipigilan ang itinakda. Ikaw ang magluluwal ng pinakamalakas nating lahi.
Ikaw! Wika nito habang humahalakak sabay ng unti-unti niyang pagkawala. Linda! Linda! Kamusta, kambal ko? Yugyog ni Rosa sa kapatid. Patawad dati. Hindi kita na ipagtanggol. Patawad. Sagot naman ni Linda bago ito nawala ng malay dahil sa labis namang pag-aalala ni Rosa sa kapatid ay hindi nito naiwasan na mag-hysterical at dala na rin ng pagod sa pag-iyak ay unti-unti na rin siyang sumunod na nawala ng malay. Linda! Wika ni Rosa nang imulat niya ang kanyang mga mata na nasa maayos na nakahiga sa sariling kama. Ramdam din niyang umiiyak ang kanyang kakambal. Okay, magandang araw po sa inyo o gabi dyan sa mga subscriber kong nakikinig. Shoutout portion po tayo. At bago po ang lahat, ay nais ko po munang batiin ang aking masugid at kumpare na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas, December 17, 2024. Walang iba kundi si Noel Compra. Pre, happy birthday sa'yo. Okay, umpisahan ko na. Shoutout kina Alpi Peralta, Leral de la Cruz, Andrea Amor Goboy, Aris Malupet, Richard Siasol, yung writer ko, Angel Bueno, Dennis Oliveros, Itele Garcia, Tinang Manunulat, Eduardo Mayormita, at sa nagdiriwang bukas na kumpare ko, muli, si Noel Compra, si Boss Kira Arase, ng Inig Stories, Micaela Scarlett, Merly Kauyong Lario, Tira Luna Stories, and Aya Stories. At shoutout kina Waray ng Samar, Julia Gabiana Oblino, Arlene Francisco, MJ Black Rivera. At batiin ko na rin ang mga shoutout ko na rin ang mga kasama kong co-narrator sa Horror Nights Full Stories na si Geraldine Maravilla, Norian Borromeo, Vic Enciso, Itela Garcia. At shoutout din sa dalawa kong magaling na writer na sumulat itong bagong upload ko na si Doug Strain at Black Ink Diaries. Shoutout din kay Madam Nidak Yambao ng Canada, Rock and Roll Motovlog, kay Madam Yolanda Gintibano, shoutout po sa inyo Madam. Si Ang Pahina, Ang Palatandaan, Peter Jan Aponesto, si Condesa, oy Madam, shoutout po sa inyo. Marco Manalo Mako TV, Mara Cortez, Alona Agosino, at si shoutout kay Boss Nard ng Pai Tagalog Stories. Subscribe po kayo sa channel niya. Kay Madam Antingera, kay Ang Hukom, kay Pareng Jolens Castillo, Rhea Canielas, at kay Sir Bong ng channel. Shoutout po sa inyo Sir Bong. At sa may bahay kong si Annalyn Rivera, Taragang Magayon, at kay Sir Ang Bantay. Ayun po, salamat po sa inyo. At ito po si Sid Vicious, ang narrator ng munting channel na ito, ng Drummer Tales. Lagi po tayong mag-iingat at Merry Christmas na rin.